Kasi di ba pinuna ni Pia Cayetano, mga kababayan, yung mga sinabi ni Atty. Lorna Capunan kung bakit hindi na nga nila ipapatawag itong dalawang witnesses pa, kabilang si Zuleika Lopez at itong isang babae, mga kababayan, si Captain Bello. So ngayon, ito yung sinabi ni Pia Cayetano. Siguro hindi lang nakita ng iba natin, mga kababayang Pilipino. So ito ay play po natin. Kasi pinalalabas dito ni Pia Cayetano na yung mga sinabi ni Atty. Lorna Capunan ay sariling observation niya. Pero kung titingnan nyo, mga kababayan, maliwanag naman na yung sinabi ni Atty. Lorna Capunan, facts talaga. Dahil nga, umiiyak naman talaga si Zuleika Lopez dun sa video. So ito, i-play po natin. I too noticed the esteemed Atty. Lorna Capunan's Charot. At O, tayo ba't bumalik dun? Wait lang ha. Ba't ganun bumabalik? Eto, balik natin. Yan. Ma'am. I would just like to support the ruling of the presiding officer, cautioning the both prosecution and defense. I too noticed the esteemed Attorney Lorna Capunan's lengthy explanation on the withdrawal of the witnesses. But because she is Lorna Capunan, nakikinig ako. In the same way na even if I don't know some of your names, makikinig ako sa inyo. Rest assured. I think it's her first time to also stand up. So I was being very patient in listening to her. But I did take note of some statements that sabi ko parang conclusions na to or excessive explanation of her observations which I didn't think were proper. So, okay na yon, tapos na yon, pero moving forward nga, Mr. President. Biruin nyo, mga kababayan, yung mga salitaan nyo dito. Yung parang ang dating na pinupunan niya, mga kababayan, yung isang lawyer na may 47 years na karanasan. Ano po, bilang private prosecutor, mga kababayan, at may 47 years na practice sa pagkaabogasya. Ano po, so ngayon ituloy pa natin. Presiding officer, I agree with you. And I just need to put this on record kasi nga, sinasabing wag tayo masyadong technical. Pero, to a certain extent, kailangan naman ho natin tingnan naman yung rules natin kasi, Parang ganito lang yan, mga kababayan, natatawa nga ako doon sa sinabi ng abogado ni Sara na nakakuha daw si Sara ng pinakamataas na marka sa pagkaabogasya, 48 years ba? 48 years, sorry. Ng pinakamataas, mga kababayan, na marka sa pagkaabogasya, which is 80 daw, mga kababayan, yung nakuha ni Sara. Pero hindi ba naisip? Hindi ba naisip, mga kababayan, nung abogado ni Sara Duterte nung sinabi niya yon? Na nahandudo si na Senator Kiko Pangilinan, abogado na nakakuha ng 85%, mga kababayan, sa pagkaabogado. At nahandudo si former Senator Laila de Lima na nakakuha ng 86%. Diba? Nahandudo din si Atty. Ligutan, mga kababayan, na pagkakaalam ko, parang summa cum laude pa ata. Kaya nga sa totoo lang, mga kababayan, hindi nyo ba napansin nung sinabi ng abogado ni Sara na nakakuha si Sara ng 80%, which is pinakamataas daw po na marka sa pagkaabogado, nagtawanan yung mga nasa loob. Kasi sa totoo lang, mga kababayan, mababa pa nga yun Pero maayos ho tayo, di ba? So, I want to read into the record. This might be a paraphrase na nung sinabi niya, kasi sinasummarize namin ng team ko yung statements. And anyway, di ko na mahanap sa phone ko dahil kahapon pa yon. But I recall, and feel free to correct me, but this is a minor thing naman. Parang dinescribe niya kung bakit hindi na daw papupuntahin si Attorney Lopez kasi naman daw napakita na daw ng defense yung video kung saan siya ay crying and complaining. So observations na po yun ni Attorney Capunan. Hindi po siya ang witness. Hindi po siya ang dapat nagsasabi sa judges na crying and complaining yung isang testigo. Trabaho po yun ng abogado na i-elicit yon dun sa witness na mapepresenta doon. So yun po yung reason kung bakit. Kahit hindi na naman ano yan ng abogado Nakita nyo naman, mga kababayan, nakita naman ng sambayan ng Pilipino
kung paano umiiyak-iyak si Zulaika Lopez. Totoo yun. Hindi observation yun. Ni Atty. Lorna Kapunan, totoo talaga na umiyak si Zulaika Lopez. Totoo talaga na nagko-complain si Zulaika Lopez. Hindi po observation yun. Dahil may video, mga kababayan. Umiiyak talaga siya doon. Hindi ho pwede yun. We're not being technical, but neither of you, neither of the lawyers here are allowed to stand up and be the one to explain what you are experiencing. That is the job that is for the witness to do. Your job is to ask the witness questions. Yun yun. Grabe, no? Talagang yung abogado na may 48 years na practice, mga kababayan, pinangangaralan niya ng ganyan. So to be clear, it's not being technical, but it's making sure that magawa niyo yung trabaho niyo na maayos at magtanong tayo ng maayos sa witnesses. Kung di na pala siya papupuntahin, di no need na to say kung ano yung na-observe. Kasi nga, hindi na ho sa inyo yon as lawyers. Yun lang naman po. Again, my utmost respect for Attorney Kapunan and to all of you. You're all doing a great job. Like I said, once in a while, we will be called out. Even I tell the presiding officer, call me out pag sumobra ako, pag medyo nag-exceed tayo ng authority natin, because we're all just trying to do our jobs here. So thank you again, everyone, for your time and patience. Thank you, presiding officer. Eto, mga kababayan, pakinggan natin yung sagot dito ni Atty. Lorna Kapunan kasi soplak dito, mga kababayan, si Senator Pia Cayetano eh. Eto, play natin. Why no longer meron tayong kasabihan na meron tayong kasabihan na the thing speaks for itself. Oh, When Senator Pia said that I was giving my opinion on the video about Attorney Lopez crying and complaining, that was not an opinion. Because the video really, it was a statement of fact. tama! The video showed our video, which was used by the defense as its own witness, showed Attorney Zulaika crying. That was not my opinion. It's a factual statement. It also showed her complaining about her alleged violation of human rights. So just to correct with due respect, what were inaccurate statements, they were not opinions. They were just statement of fact from the video presented. Kasi may video, mga kababayan eh. Hindi kasi pwedeng sabihin na yung sinabi ni Atty. Lorna Kapunan, opinion niya, observation niya. Kasi nga maliwanag na may video, mga kababayan, at yung video na gagamitin nilang evidence ay ginamit ng defense ni Sara Duterte. So hindi na nga naman kailangan, mga kababayan, na ipatawag pa etong si Zulaika Lopez kasi nga napatunayan na dun sa video na naando dun siya nung nagbanta etong si Sara Duterte. Napatunayan na sa video napatunayan na yung video ay totoo dahil ginamit ng defense team ni Sara Duterte. So yung sinabi niya, mga kababayan, totoo yon at hindi niya observation yon. Secondly, why not the psychiatrist? Because again, the video of all, the many videos, even the 7 timestamps which were shown to show the emotional tirade, kung paano mag-respond ang isang vice president, her emotional outbursts, her tendency to use expletives, to use very, well, you know what word she used, They by themselves do not require any expert witness to testify. When a person says or reacts that way, do you need a psychiatrist or psychologist to interpret when what you see is by itself self-explanatory? Hence, there's no need to get a psychiatrist or a psychologist to explain what all of you saw, what the whole nation saw. Tama! Yesterday and even before yesterday. The sheriff, why the sheriff? Because the sheriff, as Chairman Jinky, the sheriff would have been presented to show the violent tendencies. And you saw the
Kasi sa totoo lang mga kababayan, nakita na ng buong sambayan ng Pilipino yung video ni Sara Duterte nung nagbanta siya. Kaya nga kung tutusin mga kababayan, di ba sinabi dito ni Atty. Lorna Capuna, hindi na kailangan ng psychiatrist kasi nga unang-una, kita nyo na naman eh. Kayo na mismo makakapagsabi ano ba yung nakita nyo kay Sara. Nung nagbabanta siya mga kababayan. O siguro yung iba sasabihin dyan, baka may eng-eng. Diba? Anyway, tuloy pa natin. Violence, you saw the violence, maybe not in actions, but in intention and in the way she expressed herself. When she said, "Pupgutan ng ulo," she said this. Na, tama. Now, do you need, and that's exactly what the sheriff would have attested to, the violent tendencies of the vice president, which again, as also our chairman, our Kong Noy said, were adequately shown by our earlier witnesses. So I think it is not fair to the prosecution to surmise that we are overly, parang umaatras na kami, that we are too much limiting. We are limiting the number of witnesses, but understand that limiting the number of witnesses has its own purpose. Because when you have so many witnesses and you open the door to cross-examination, lengthy, useless cross-examinations, you will confuse the public. So you will see eventually why, the reasons why we had did this. O sabi ni Lolo Nabong, bobo naman, attorney na yan. Tinutukoy niya siguro si Atty. Lorna Capunan. Hiyang-hiya naman ako sa kabobohan ni Sara Duterte. As I said yesterday, we submit. We have to appreciate the wisdom of our public prosecutors. And Ay, mali pala yung pagkakasabi ko. Hiyang-hiya naman ako sa katalinuhan ni Sara Duterte. yun lang po. The testimony of what you've seen, just to summarize, why is it complete? Kasi the first witness, you will recall, was technical. Went into authenticity, went into provenance, but could not testify on content of the video. The second witness, Attorney Lotok, testified as head of the Cybercrime Division on the content. Now, the third witness, in response to why only 3 witnesses, would have completed the whole cycle. Maraming tanong sa kay Attorney Lotok, ano nang nangyari? And he would say, dahil meron pang ibang division ng NBI na nagtuloy ng investigation. So, panoorin nyo na lang sa Tuesday, and I'm sure you will conclude, as we have, that with the presentation of Attorney Matibag, the whole picture, the whole narrative will be clear not only to the prosecution, but to you in media and to our people, na kumpleto na ang narrative with the presentation of our last witness. Siguro mga kababayan, kaya pinupuntirya ng mga Cayetano si NBI Director Melvin Matibag. Kasi si NBI Director Melvin Matibag na ang magpapatibay, mga kababayan, nung ginawang pagbabanta ni Sara Duterte. Kasi di ba, maliwanag naman sinasabi ni Attorney Jeremy Lotok na may iba ding grupo na nagpatuloy ng investigasyon patungkol po dyan mga kababayan sa ginawang pagbabanta ni Sara Duterte dahil nga napalipat na siya ng ibang lugar mga kababayan, which is sa BARM. So ngayon kung titingnan natin, ngayong Martes mga kababayan, pag inimbitahan itong si NBI Director Melvin Matibag, siya na po ang magpapatibay nung mga ebidensya mga kababayan at nung naging resulta ng investigasyon na ginawa po nila dito sa ginawa ni Sara Duterte na pagbabanta mga kababayan. So siguro, kaya nagdadrama itong si Robin Padilla, Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, dahil natatakot siguro sila na malaman ng taong bayan kung ano nga bang katotohanan patungkol po dito, mga kababayan. Kasi nga maliwanag naman yung sinabi ni NBI Director Melvin Matibag
na kung may katanungan tungkol sa kanya, tatanungin niya sa abot ng kanyang makakaya. At wala siyang i-skip or tatanggihan na tanong, mga kababayan. So ngayon, kung titingnan po natin, maliwanag naman yung sinabi dito ni Atty. Lorna Kapunan na hindi talaga opinion, observation, yung sinabi niya kung hindi, base sa katotohanan dahil nga may video sila na ginamit ng defense ni Sara na kung saan ipinakita doon yung pag-iyak-iyak ni Zulaika Lopez, mga kababayan, which is doon pa lang napagtibay na naando doon talaga si Zulaika Lopez nung nagbanta etong si Sara Duterte. Kasi yun lang naman ang kailangang i-establish doon, mga kababayan, kaya iniimbitahan etong si Zulaika Lopez. Ngayon lumabas na ang katotohanan na nandudun talaga siya, kaya no need na ipatawag pa etong si Zulaika Lopez. Pero take note, mga kababayan, hindi porket hindi pinatawag si Zulaika Lopez absuelto na po siya. Maliwanag naman po ang sinabi ni Representative Jinky Luistro, mga kababayan, ay papatawag pa rin etong si Zulaika Lopez once na pinag-usapan na etong confidential funds ni Sara Duterte. So abang-abangan natin sa mga susunod na impeachment trial ni Sara Duterte kung ano nga ba yung mga mangyayari pa hingil po sa usapin na ito. So kayo, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi nyo hingil po sa usapin na yan? Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo hingil po dyan.